Yun na. Lahat nagkaputukan eh. Pagkano kayo paputok na yun, medyo mahal yun. Ngayon eh, parang bagong taon eh. Ang lakas eh. Kaya ito pong araw na ito ay pinagdiriwang ng lahat ng tao. At itong araw na ito, ang sinasabi nila, ito yung pinakamahalagang araw kasi ito yung pagkabuhay ng sinasabing problema sa bahay kasi yung konting pera, ano yun, 300 lang problema. Eh sinasabi ko pagka miscommunication eh. Kahit konting pera lang yan, pagka miscommunication, nagkakaroon ng problema. Kaya medyo nagkakaroon ng tawag dito, kaguluhan. Kaya sabi ko mamaya na lang. Parang nag-aaway sila o hindi pera. Wala pala ano. Saan meron ako doon? Yung music ano? Okay, basahin na natin yung ating tawag dito, ating teksto dun sa Lucas 2, verse 10, basahin natin. Sino pwedeng babasa ng Lucas 2, verse 10? Ito, sabi dito. Lucas 2:10. Sabi dito, ay sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Tayo na namin sa Panginoon. Amang Diyos, purihin ka, Panginoon, sambahin ka, O Diyos, ikaw ang Diyos ng Abraham, Isaac at Jacob, at Diyos po namin. Salamat po sa umaga na ito. Ikaw po ang siyang sa aming magpala, samahan mo kami sa iyong gawain. Give us wisdom and use us mightily sa iyong gawain. Ito po ang aming isang dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ngayon po, itong Lucas na ating pag-uusapan ay dumating po sa point na pinanganak ang ating Panginoon. At nung pinapanganak ang ating Panginoon ay andun po yung mga pastol. At itong mga pastol, ang kanilang mga tupay, kanilang pinapakain na magdamag doon sa damo. At nang may biglang lumitaw na isang anghel o mga anghel. At ang sabi ng anghel doon sa mga pastol ay ganito, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ako'y kidala na magandang balita para sa inyo. Para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kasama na tayo doon. Why? Kasi tao tayo. Pag di ka kasama dito, di ka tao. Ang sabi, magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Yung una sabing gano'n, ako'y may dalang balita sa inyo. Sinong inyo? Itong mga Israel. Pero at dahil sabing gano'n, magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Hindi lang Israel, kasama na tayo. Ano ito? Ang sabi ng angel, magandang balita. Ngayon, ano ba yung sinasabing magandang balita na magdudulot sa atin ng malaking kagalakan?
So, ibig sabihin, hindi pala kayamanan sa lupa ang bibigay sa atin ng kagalakan. Hindi yung ikaw ay sikat. Hindi ikaw yung marami kang ari-arian. Ang magdudulot sa ating malaking kagalakan, ito pala yung dala ng angel. Yung mabuting balita. Ito yung pinakamahalaga sa buhay ng tao, sabi ng anghel. Ang tanong, ano ba ang sinasabi ng angel na mabuting balita? Pag sinabing mabuting balita, tuwan-tuwa ang mga tao. Di ba, pag sinabing mabuting balita, ito yung magandang pangyayari sa'yo. Example, kung ikaw ay nakapasa ng board exam, di ba, tuwan-tuwa pag nakapasa? Ito ay magandang balita para sa'yo. Pag ikaw ay tinanggap sa trabaho, ito ay magandang balita para sa'yo. Pag ikaw ay gumaling, ito ay mabuting balita para sa iyo. Yun ang mabuting balita. Kaya ano sabi ng angel? Magdudulot sa atin ng malaking kadalakan. Ngayon ang tanong, ano ba yung magandang balita? Basahin natin sa 1 Corinthians 15 verse 1. Para ating malaman kasi medyo nakahang sinabi ng angel, hindi siya specific eh. Anong sabi? 1 Corinthians 15 verse 1. Okay, pakibasa. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyong nang tinanggap na siya ng pinaninindigan. Talong ka sa verse 3 hanggang 4. Sapagkat binigay ko na sa inyo una sa lahat ang aking matinding pinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasalanan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ilang araw ayon sa mga kasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung sinabi ng angel, yung sinabi ni Pablo, hindi magkaiba. Yung mabuting balita na sinasabi ng angel na malaking kagalakan sa mga tao, ito yung sinasabi ni Pablo sa Korinto na mabuting balita, ito pala yung pinakamahalagang aral na tinanggap niya at ibinibigay niya sa atin ngayon. Ano yung pinakamahalagang aral? Mabuting balita. Ano ito? Yung mamatay si Kristo sa ating mga kasalanan. At siya'y inilibing at siya ay muling binuhay. Yun pala ang mabuting balita. Kaya nung Friday, tayo ay nagdaos ng 7 last word. Tayo po ay nagdaos ng 7 last word sapagkat yung Friday, ayon sa batas o sa kultura ngayon, yun po ay kamatayan ng ating Panginoon ayon sa kultura, ayon sa batas. Kaya mayroon pinagdiriwang ng taon-taon na sinasabi mahal na araw. Kaya nung Friday, yung pitong wika bago mamatay ang ating Panginoon. Pitong wika. So ang mabuting balita na magdudulot sa atin ay hindi yung pagsilang ni Kristo. Yung kamatayan ni Kristo at yung kanyang muling pagkabuhay. Yan ang ating pag-uusapan. Napakahalaga yan sa isang Kristiyano. Napakahalaga yan sa isang mananampalataya. Kasi kung wala ito, we are nothing. Tayo ay baliwala. Ngayon, ating pag-uusapan yung mabuting balita na may dalawang napakahalaga bagay. Yung kamatayan niya at yung kanyang muling pagkabuhay. Ngayon, ang tanong, ang sabi ganon, ang sabi ng talata, siya'y namatay para sa mga makasalanan. Sino yun? Tayong lahat, makasalanan. Walang tao hindi nagkasala.
Lahat tayo ay namatay. Ngayon, ating pag-uusapan, bakit siya namatay? Ating i-expose yan para maunawaan natin. Bakit kailangan pa siya mamatay? Eh, Diyos naman siya. Lahat ng bagay, ang Diyos ay may gawa nito. Ang Diyos makapangyarihan. Lahat ng bagay, kayang gawin ng Diyos. Eh, pwede naman sabihin ng Diyos, lahat ng tao ay maliligtas. Pwede naman yun eh. Kasi makapangyarihan siya eh. Ngayon, ang tanong, bakit pa siya kailangan mamatay? Eh, makapangyarihan. Tsaka sabi ng Diyos, mahal ko yung mga iyan. Yan ang aking nilikha, mahal ko yan. Sabi kay Jonas, ay yun naman pala eh. Bakit kailangan pa siya mamatay? Ang Diyos ay makapangyarihan, lahat ng tulado niya. Bakit kailangan pa mamatay? Di ba? Yung tanong eh. Kasi kung lahat mahal niya, eh kaya niya na iligtas yan. Kaya niya nang iligtas yan dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga, sinasabi ng angel sa mga pastol, ito ang dahilan kaya lahat kayo ay magkakaroon ng buong kagalakan. Buong kagalakan, ito yung dahilan. Yung mabuting balita na dala ng angel at dala ni Pablo. And the rest, wala nang buong kagalakan. Yun lang yung mabuting balita. Kaya ang sabi ni Pablo, ito ang pinakamahalagang aral na aking tinanggap mula kay Kristo at binabahagi ko naman sa inyo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yung namatay ang ating Panginoon sapagkat ayon doon sa kanyang kautusan sa Hebreo 9:22, ito ay batas ng Diyos. Ano sabi niya? Kailangan may dugong dumanak na walang kapintasan upang itong dugong ito ang siyang maglilinis ng kasalanan at itong dugo na ito ang dahilan kaya tayo ay napatawad ng Diyos Ama. Ito pong kamatayan niya, ito po ay batas ng Diyos Ama. Kaya kung ito yung batas niya, kailangan niya ito sundin. Kaya mula pa noong panahon ng mga Israel, ni Moises, Levitico 16:34, nagkaroon ng batas ng Israel na sa loob ng templo, sila'y mag-aalay ng mga hayop na walang kapintasan. Taon-taon upang ito ang dahilan para mapatawad sila ng Panginoon at malinis sa kanilang mga pagkakasala. Ay sabi ng Hebreo 9:25, pakibasa. 9:25. Ang sabi doon, ang sabi ng ating Panginoon, kung taon-taon itong mga punong saserdote ay pupunta doon sa daang banal para mapatawad sila, mag-aali ng dugo, etong si Kristo Jesus minsan lang pumasok sa daang banal upang ialay hindi dugo ng hayop, dugo niya mismo. Ngayon, ang Diyos ay maluwalhati. Ang Diyos ay maluwalhati, walang laman, walang buto. Anong ginawa niya? Hebreo 10:5. Gumawa ang Diyos Ama ng katawan ni Kristo. Dahil ang Diyos, kung babasahin mo, ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto. Kaya hindi mo makikita yan. Hindi mo siya, makikita mo lang yan, yung maluwang na sinag. Yung nakita ni Pablo sa Damasco, yun ang tunay na katangian ni Kristo Jesus. Walang laman, walang buto. Ano sabi ni Pablo, sino kayo? Ano sabi ng liwanag? Ako ito, si Kristo Jesus. Dahil kailangan ialay ang dugo na walang kapintasan, yan ay propesiya ni Isaiah pa. Anong ginawa ng Diyos? Ginawa siya ng katawan. At nung ginawa siya ng katawan, anong ginawa? Pinanganak ni Maria, Matthew 1:21. Pinanganak ni Maria, at anong sabi?
At ito ay naging tao, sabi ni Pilipos 2, 6, 7, 8. Naging tao siya. Nagkaroon ng katawan, karoon ng laman, karoon ng dugo, upang ito ay ialay ng Diyos Ama. John 1:29. Si Jesus na ang kordero ng Ama para ialay, para ikaw, ako, lahat ay mapatawad ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang author ng kamatayan ni Kristo ay Diyos Ama. Basahin ninyo yung John 3:16, di ba? Ating topic ng haraan. Ang sabi, dahil sa pag-ibig ng Diyos, inialay niya yung kanyang anak. Yun ang magandang balita. In the rest, wala nang magandang balita. Kasi ang sabi ng batas niya, Hebrew 9:22, kung walang dugong dumana, hindi tayo mapapatawad ng Diyos. Amen? Hindi tayo mapapatawad. Kaya nga sabi ng angel sa mga pastor, magdudulot sa inyo ng malaking kagalakan sa lahat ng tao na sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Yun ang pinakamahalaga na tinanggap ni Pablo mula nang siya tumanggap sa Panginoon. At binabahagi niya naman sa atin, sapagkat si Pablo ang ating tagapagturo sa mga hindi. Si Pablo tinawag para sa mga hindi. Kaya nga, ang sabi nga, ito ang pinakamahalagang araw. Aral. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, si Pablo, na alalahanin natin ang kanyang dugo at ang kanyang katawan. Kaya nga minsan, di ba, sa simbahan, may ginaganap na Santa Cena. Di ba? Yung iba, first week of the month, yung iba. Dahil inaalala yung kamatayan ng ating Panginoon. Mahalaga iyon. Ngayon, pag ito ay ating inaalala, sure to it na dapat binibigyan mo ng halaga. Hindi yung alam mo lang. Iba yung alam mo lang sa binibigyan mo ng halaga. Tama, mali. O alam mo lang, namatay siya. Ano na yun sa buhay mo? Yung buhay mo, di ka nagbabago. Wala pa rin halaga. Yun ang ibig sabihin ni Pablo at ni Jesus, alalahanin ninyo yung kamatayan ko. Nawa magkaroon ng kapangyarihan sa buhay mo. Si baliwalay. Tama, di ba? Baliwalay kayo sa sakripisyo kung ikaw, hindi ka magbabago. Hindi ka lalapit sa Panginoon at hindi ka sa Kanya maniniwala, baliwala yung kamatayan niya sa buhay mo. Walang kapangyarihan niya. Palakpakan po natin ang ating Diyos buhay. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung araw na ito, ng Sunday na sinasabi nilang pagkabuhay o sinasabi ng Friday na kamatayan. Napakahalaga yun sa buhay. Malaki ang kinalaman sa buhay natin para tayo magkaroon ng kagalakan. Hindi pera, hindi trabaho, hindi lupa't bahay para ikaw ay magkaroon ng kagalakan. Hindi yan. Why? Kasi lahat tayo mamamatay sa mundo dito. Lahat tayo lilisan sa mundong ito. Ang tanong, sabi ng isa, sabi ko, una-unahan lang yan, mismo ko. Pastor, mauna ka na. Alam niyo po, masarap pong mamatay kay Kristo. Yan sabi ni Pablo. Si Pablo, nung siya mamatay, tuwang-tuwa pa siya. Sabi niya kay Timothy, pupunta na ako sa aking Panginoon, sapagkat itong araw na ito, ako'y iaalay na, papatayin na ako. Salamat sapagkat makikita ko na yung kaharian at magkakaroon ako ng gantimpala na nakaabang sa aking Panginoon. At pagkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Kaya si Pablo nung mamatay, hindi siya takot. Kasi siya'y namumuhay sa pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya nga itong kamatayan ni Kristo, napakahalaga sa atin. Dahil binayaran pala tayo. Ano sabi ng Efeso 1:7? Sa kanyang dugo, tayo ay tinubos. Ibig sabihin, nakasangla ka pala. Nakasangla ka. Pag sinabi nakasangla ka,
Ang authority sa'yo, hindi na yung magulang mo, yung ibang tao na. May nabalitaan ako sinalda daw yung anak doon sa mayaman para magkapera siya. Yung anak, ginawang alila. May ganun pala. Oo, lalo sa mga probinsya, sinasangla yung anak, o binibenta yung anak para si Joseph. Para yung anak niya ay magtrabaho doon ng libre, pero hindi alam ng anak na bayad na pala sa magulang. Sinangla. Ngayon, sabi ng isa mga palabas ba't teleserye? Ito, may sa teleserye. Sabi ng mga mayayaman, hindi pa bayad ang nanay mo, kaya dito ka pa sa amin. Ibig sabihin, may utang, nakasala ka. Ganon sa Panginoon. Tayo ay nakasala saan? Doon sa parusa, doon sa impyerno, doon sa ginawa ng lawa ng Diyos. Kaya tama sabi sa Garino Friday, ang impyerno ayon sa Matthew 25. Ang impyerno ay ginawa sa mga anghel na mga pasaway. Hindi naman sa tao Basahin yung Matthew 24. Ngayon, bakit tayo napasama? Dahil sa pagsaway sa ating Panginoon. Napasama tayo. Ito yung mabuting balita, no? 2 Peter 2:4. Yung mga anghel, ang sabi doon, na nagkasala, hindi na pinatawad ng Diyos. Pero yung mga tao na pangunguna ni Adan, nung sila ay magkasala o tayo magkasala, tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Yung sabi ni Peter, hindi pa ginagawa ng Diyos ang kanyang panukala. Why? Ano panukalang yun? Yung puot ng Diyos yun. Why? Binibigyan mo pagkakataon ng mga tao na manumbalik at pagsisi sa Kanya. Kaya tama sabi ng Isaiah 1:18, ang Diyos ay tumatawag mula sa malayo, halika, lumapit ka. Gaano mang kalaki ang iyong pagkakasala, hindi ko kailangan tignan yan. Ang mahalaga sa akin, sabi ng Diyos, lumalapit ka sa akin. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya pala yung kanyang parable, yung alipugong anak, di ba? Lahat ng ginawang ito ay puro masama. Pero still, ang kanyang ama ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Why? Dahil sa dakilang pag-ibig ng ama. Kung ikaw magulang, baka itaboy mo na yung anak mo, suwain yan. Tatanggalin ko na ng mana yan, wala na siya pangalan niya. Pero itong amang ito, kahit gaano kalaki ginawa ng masamang anak na ito, araw-araw ay naghihintay sa kanyang anak na baka sakali bumalik. Bumalik nga. Tuwang-tuwa yung ama. Hindi nakita ng ama yung nagawang malaking pagkakasala ng anak niya. Ano nakita? Yung lumalapit ng anak niya patungo sa kanya. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Yung po sinasabing agape love ng Diyos. Hindi nakita ng Diyos kung sino tayo. Ang nakita ng Diyos yung dugo ni Kristo. Alam niyo yung Passover? Yeah, yung hamba, may dugo. Lahat ng may bahay na may hamba, may dugo, hindi mamamatay sa parusa. Yung loob ng bahay, mga taong pasaway. Pero hindi nakita ng Diyos yun. Ano nakita? Yung dugong nakahamba doon sa hamba na nakalapat ng dugo. Yun ang batayan ng Diyos para hindi ka maparusahan. Ganon ginawa ng magandang balita. Yung dugo ni Kristo, yun ang nakita ng ating Diyos na patawad tayo at tayo ay nilinis sa ating lahat ng kasalanan. Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi ni Pablo na magandang balita sa atin. Sapagkat hindi mo na kailangan, hindi na kailangan na ano pa man. Basta namatay si Kristo. Ngayon ang tanong, nasabi ni Pablo at ni Jesus,
alalahanin nyo. Ano ibig sabihin? Bigyan naman ng halaga. Yeah, bigyan ng halaga. Maging seryoso ka. Kasi may nagsakripisyo eh. Ngayon, kung yung mga tao ay hindi binigyan ng halaga, walang kapangyarihan ang kamatayan ni Kristo sa kanila. Ang salamat sa Panginoon, tayong lahat na nakikinig ng kanyang salita at sumusunod, tayo po ay nagbigay ng halaga sa kanyang kamatayan. Kaya yung pangako ng Diyos sa atin, hindi yung mababaliwala. Hindi mababaliwala. Ano yung pangako ng Diyos? Ito yung pangalawang magandang balita. Ano sabi doon sa verse 4? Nung siya'y mamatay, kailangan siya ay muling mabuhay. Bakit kailangan muling mabuhay? Tanong, hindi ba sapat ang kamatayan? Hindi po sapat yun. Kailangan mabuhay muli si Kristo. Unang-una, ito yung kanyang propesiya. Pero ang tanong, ano magiging kakalakan sa atin to? Na kailangan siya muling mabuhay. Kung siya ay hindi muling nabuhay, 1 Corinthians 15 verse 14, ang sabi doon, kung siya ay hindi muling nabuhay, kaya itong something na to, kaya kanina ang dami putukan eh, dahil nabuhay. Baliwala yung kamatayan kung walang muling pagkabuhay. Baliwala. Why? Ano sabi ng 14? Sige, pakibasa para natin. 15 verse 14. Sige, basahin natin para mas maganda. 15-14. Dahil ang dami ito commercial eh. Masyado siya. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay wala rin kabuluhan. Praise God. May sabi, kung siya ay hindi muling binuhay, mga kapatid, kaming nangangaral dito, si Ramon, si Alan, at ako, si Mike, baliwala. Kahit maganda, baliwala. May sabi, kung siya ay hindi muling binuhay, baliwala yung aming ngawa dito. Baliwala. Baliwala pangangaral. Yes. Pananampalataya. At yung inyong o yung ating pananampalataya, at sabi mong malaki yan, baliwala rin. Di ba napakahalaga ng muling pagkabuhay niya? Hindi lang pagkamatay, even yung kanyang pagkabuhay. Baliwala yung pangangaral ng mga messenger ng Panginoon. At baliwala rin yung inyong o yung ating pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Sinabi yan ni Pablo at sinabi yan ni Kristo. At kung siya, si Kristo, ay hindi muling binuhay, baliwala ang pangangaral at baliwala ang pananampalataya. Kaya napakahalaga. Anak na ata. Lang ko ah. Ayan. Kaya, sabi doon, ayun. Pagkulang na. Kalubat na. Ayan na. Yun, kaya baliwala yung pangangaral. Ano pa? Dito pa eh. Ano sabi? Ang sabi ganon, pangalawa,
kung siya ay hindi muling binuhay, ito malaga, hindi tayo muling bubuhayin. Babasahin mo yan, tupalo. Hindi tayo muling bubuhayin ng Diyos. Kaya tayo nangangaral, kaya tayo ay lumalapit sa Panginoon, kaya tayo nakikinig ng kanyang salita. Isa na naman ang ating hangarin sa buhay. Ano yung pagkaroon ng buhay na walang hanggan? At pagkaroon ng muling pagkabuhay pag tayo mamatay. Naniniwala ba kayo pagka tayo namatay ay tayo ay muling bubuhay ng Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ito po yung pangako ng ating Diyos. Ito yung sinasabi na kahalagahan ng kanyang muling pagkabuhay. Salamat sa araw na ito na pinagdiriwang ng mga iba't ibang mga Kristiyano na muling binuhay ang ating Panginoon. Ibig sabihin, naniniwala sila na ang ating Diyos ay muling binuhay. Sapagkat mahalagang maniwala ka, sapagkat ito yung dahilan kung sakali man tayo ay mamatay ngayon at ikatlong araw, sabi ng Panginoon, tayo din ay muling bubuhay tulad niya. Iyan po ang napakahalagang aral na binabahagi na para ang mga Kristiyano ay hindi malupaypay, hindi manghina, lalo sa panahon na ito. Sa panahon na ito, maraming umaaray. Why? Sa taas ng bilihin, sa taas ng gas. Pero ang sahod, hindi tumataas. Kaya maraming umaaray ngayon. Lalo pa yung kaguluhan. Ngayon, kung tayo ay hindi maniniwala sa magandang balita, paano pa? Paano pa yung buhay natin? Kaya, ang mabuting balita, dapat ito ay panghawakan natin. Upang kung sakali man, sa gitna ng kaguluhan ng ating buhay, ay meron tayong pag-asa sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Tayo po ay lumuko at tayo manalangin. Amang Diyos, purihin ka o Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Hallelujah. Ang iyong pag-ibig, amang Diyos, ay walang katulad. Sapagkat kami ay iyong inibig. Kahit kami ay hindi karapat-dapat, o Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig na iyong inialay ang iyong anak at ang dugo ng iyong anak. Ito ang dahilan upang kami ay mapatawad mo, Diyos, at malinis sa aming mga pagkakasala. At higit sa lahat, O Diyos, ang muling pagkabuhay ni Kristo ang siyang dahilan kung bakit kami, O Diyos, ay tumatayo sa iyong harapan sa gitna ng kaguluhan, sapagkat kung ano man mangyari sa amin, kung kami man ay mamatay, kami ay muli mong bubuhay tulad ni Kristo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga oras na ito. Ikaw po ang aming pinupuri, sinasamba, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. And dumako na po tayo sa ating pagbibigay, sa ating magbigay ng ayon sa inyong kalooban at hindi napipilitan lamang. Siyempre, tatawagin ko ang ating brother na si Brother Jerry.